This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman tayong makakapakinig ng panibagong kwento ng pagbabagong buhay mula kay Kristo, DJ Jazz. And yes, binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station ngayon na 89.1 FM. At ganun din sa lahat ng nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like or follow, paki-subscribe and like and follow na po. At kung meron po kayong kwentang pagbabago rin naman na gusto niyo po i-share sa amin or meron kayong mga comments, mga tanong, or gustong i-share, kayo po ay tumawag or mag-text lamang sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, thank you DJ Jess. At muli binabati po namin ang aming mga masusugid na tagapakinig dyan sa aming pong radio station na 89.1 FM. Ang ating pong mga team bahay, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ikaw nga manong ang nagdadrive sa mga oras na ito. Aba, wag na wag po ninyong ililipat ang inyong radio station na pinapakinggan. Talagang makaka-relate ang bawat isa sa panibagong kwento ng buhay na ating pong mapapakinggan ngayong gabi, DJ Jess. Kaya naman medyo quick shoutout tayo, DJ Jazz, sa ating mga tagapakinig at sa ating Facebook at YouTube channel na mga kasama natin ngayong mga ka-TikTok. And yes, hello sa mga nandyan na at nakaantabay sa amin. Salamat po sa maagap ninyong pagsubaybay. Ayan, una na dyan, DJ Jazz, si Ma'am Teresita Galapoy. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan. Of course, ang Sosa family, kasama din natin na palaging nakikinig. And yes, Elijah Rafones from Makati. Lagi din ang sumusubaybay sa atin. Kaya mga ka-TikTok, sabihin nyo kung taga saan kayo na nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, para malaman din namin kung saan umaabot ang programa na ito at napapakinggan, DJ Jazz, tama ba? Oo. At syempre, girls din sa mga kasama ninyo sa work, DJ Ra. Kasi I think talagang nakatune in sila ngayon. Kaya naman ang aking nanay at tatay na nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Shout out po sa inyo dyan. Okay. So I think hindi na natin patatagalin to, DJ Ra. At gusto na nating malaman ang ating bagong or guest natin ngayong gabi. Yes. So, let me introduce ang ating pong episode na ngayon is actually 22nd episode na. Wow, Marami na grabe. po tayong nakausap na ating mga guests at nalaman mga story ng pagbabago. Kaya nga, ang title po ng ating episode ngayon ay Inakalang malas, yun pala'y mapalad. Wow! Nako, naranasan mo na ba yan, DJ Jazz? Akala mo malas ka, pero mapalad ka pala. Oo nga eh. Alam mo, nung bata ako, parang lagi akong parang kawawa. Kaya mga naman talaga, ganun. kaya talaga ang ating pag-uusapan ngayon, tune in lang kayo dyan. Talagang makaka-relate kayo. Inakala mo rin bang malas ka? Or Pero, aping-api ka or Oo whatever. Ganyan. kaya naman, ang ating guest ngayon, DJ Jazz, ay walang iba kundi sino? Si Joshua Villano. Ayan, hello, Joshua o Josh? Anong gusto mong itawag sa'yo? Josh na lang. Ayan, Ayan, sige, si Josh, Josh. pakilala mo na ngayong sarili sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito. Okay? Magandang gabi, DJ Jazz and DJ Rocky. Rock. And sa ating mga listeners. So, aking papakilala aking sarili. Ako pala si Joshua Villano. And ako ay 25 years old. And ako ay nanggaling sa San Juan, Batangas. And Regards sa mga taga Batangas, Yeah. Batanggenya Okay. pala ito. ako ay graduate mula sa Adventist University of the Philippines bilang sa kursong AB Theology. At sa kasalukuyan ay nag-serve as digital missionary sa Center in Digital Evangelism sa AWR. Wow, medyo kakaibang work yon. Oh, wow. Anong ginagawa doon, Josh? Bali ay
isa sa mga work na nakafocus kami ay parang sumasagot kami ng mga inquiries at ganun din ay nagmo-moderate, mga comment section and any concerns mula sa iba't ibang tao. Puro online, tama? Kasi More on digital online. siya. Yes po. Yung mga nagba-Bible study rin, tama, di ba? Opo, meron din Bible study. Ayan. So, si Josh ba? Pero DJ Rock, spill na natin Oo. na ka-work mo din siya, di ba? Nagtanong pa ako. Alam mo, di ko alam eh. No? Kasama din. Oo. Oo, ngayon po pala ay nasa ibang, may work na po na kagaya din ng ating bisita. Ano? Oo. So, si Josh ba ay single, married o ano? Ano? Ako po ay proud single. Wow, proud single. Oy, pero ang sunod na tanong, available o hindi? Oo nga ba? Unavailable. Unavailable, sabi niya Single eh. but not endorsing, no? Kaya naman sa mga nakikinig ngayon, sorry na lang kayo. Hindi daw po muna available ang ating guest, no? Ayan, so Josh, anong pinagkakabala mo bukod sa work? Anong mga hilig mong gawin? Kahit ako ay isang digital missionary, ang hilig ko talaga ay mga activity sa labas like hiking, basketball, and sports like mga bagay na talagang physical activities. Oo nga si Josh kasi DJ Jazz, no? Kapag after ng duty o ng shift, talagang nagkakayaan niya sila mag-badminton or mag-walking. Oo, so yun yung mga hilig talaga nila. Wow, grabe. Sana all, ano? Oo nga. Nababalance yung kanilang life. Oo, kailangan no? yan. Oo. Mm-mm. So DJ Jazz, para mas makilala pa natin si Josh. Oo, please tell us, ano pa ba yung mga, mga childhood experiences mo? Mm-mm. Or sino ba si Josh? Oo. Bago mo makilala si Kristo. Okay. So, ayun, masasabi ko tungkol dito ay bago ko makilala ang Panginoong Hesukristo ay isa akong rebellious na kabataan. Kumbaga, being rebellious ay ibig ko sabihin, rebellious sa magulang, rebellious sa school, and halos rebellious halos sa lahat ng mga pagkakataon. And Sample ng madalas mong ginagawa bilang rebellious na bata. ayan. So, isa sa alam kong ito ay madalas nangyayari din sa mga kabataan ay talagang nagpapanggap ako na pumapasok sa school pero sa computer shop talaga ako pumupunta most of the time. And Ganun. Mm-mm. Alam mo, naging teacher ako ng high school. Aba, may klase kami alauna, maya-maya wala doon. Ayun pala, nasa computer shop. Oo nga, yung kapatid ko rin ganyan dati. Oo, mahilig mag-cutting classes. Oo, Kumbaga. so isa ka pala sa mga sakit ng ulo ng teacher. At ng nanay. At ng magulang. Oo. So, anong response ng mga magulang mo? Hindi nila alam. nung una, hindi nila alam kasi magaling akong magsekreto. Hindi nila ako nahuhuli. Yeah. Pero nung nagtagal ay nalaman din nila kasi ni-report na ako ng teacher. Totoo. Oo. Ano pa ibang pagre-rebelde ang ginawa mo aside sa magulang mo? Bale, isa sa mga pagre-rebelde ay natuto din akong mag-inom, kagaya ng pagsama sa mga tropa, ganyan, pakikipag-away. At mga ibang bagay na nakikita natin madalas sa labas na parang mga kakaibang bagay. Marami Kumbaga pang, naging pariwara ka, gano'n. yan, pwede natin Ano yung sabihin high ganun. school ka noon? Tama ba? Starting from elementary, As Wow. in? siguro hanggang high school, talagang nagpatuloy at lumala ng lumala noong kabataan ko. Oh, so ano yung mga tingin mong hindi mo, o ilan sa mga karanasan mong hindi mo makakalimutan? Ito siguro ang isa sa hindi ko makakalimutan ay dahil napakadami kong ang mga aksidente na naranasan noong kabataan ko, ay yung pagkakataon na ako ay naligawan ng bala dito sa aking leeg. Kumbaga, parang iniisip ko nung time na yon na siguro ito na yung katapusan, na ito na yung kamatayan ko. Pero nagulat ako na yung pakiramdam ko parang buhay na buhay. Parang hindi man lang ako nahimatay nung time na yon kahit yung aking... Pero tumama yung bala sa'yo. tumama siya dito tapos lumampas siya sa kabila. Lumampas talaga siya sa leeg. Tumagos siya sa leeg mo. Tumagos talaga siya. Oh, Pati nga ng peklat. Bale, ito. As in? Dito po siya meron nanggaling. nga. Ay, Okay. grabe. Tapos tumagos po. oo sa nga, kabila. may peklat niya siyang bilog. Grabe. Oo. Tapos, Bale, nung time po na yon ay hindi ko alam kung paano nangyari pero wala akong naramdaman na kahit ano. Parang manhid lang hanggang nakarating ako sa ospital. Hanggang inasikaso na ako ng doktor. Tinurukan na ako ng pampangimay. Parang hanggang so gumaling na lamang yung sa haba ng recovery. Hindi ko na naramdaman yung kahit anong sakit. Parang
Parang Parang walang nangyari. Hindi ko ma-imagine. Di ba parang ikaw nga masugatan ka lang ng kutsilyo, ang hapdi na, masakit na. Pero yung tumagos yung bala sa leeg mo, lumabas sa kabila, parang mabuhay ka pa ba noon, DJ Jazz? And buhay siya ngayon. Oo nga DJ eh. Rock. Talagang miracle nga yun, no? Totoo. Saka imagine, wala ba siyang internal organs Oo, na naapektuhan? natamaan. Ayan, kaya talagang ang sinabi na miracle dahil alam natin sa leeg napakadaming Totoo. mga Nerves ugat and all. oo. And talagang sa habang ako ay chinecheck ng mga doktor, wala daw kahit anong tinamaan ng mga nerves. Parang Oh. inilagan daw talaga ng bala yung Wow. yung mga parang salaman lang talaga daw dumaan, walang Oo, butong muscles tinamaan lang. or Totoo. nerves. Parang hindi ako makapagsalita, DJ Jazz. Kasi parang, pag nakikita ko yung peklat niya ngayon sa Totoo. leeg, mga Tagas ka-TikTok, eh. sa mga oras, kung nakikita niyo yung leeg ni Josh, talagang may peklat talaga. Kung baga pa siya nag-keloid, no? Oo, Na magkabila. na parang, mabubuhay ba yung ganong klase ng accident, ng ganong klase ng pangyayari sa buhay ng isang tao? Kaya talaga masabi mong miracle, and despite ng mga rebellious na ginagawa mo simula bata hanggang high school, and then nangyari itong aksidente na ito, and yet buhay ka. As in. Oo, tapos saka yung title kasi natin, parang inakala mo na malas ka. Bakit mo sinasabi na parang malas ka noon? Ayan. So, isa na nga sa background nito ay dahil nga sa dami ng mga aksidente. Bago dumating itong pagka-baril or sabihin natin naligawan ng bala, marami na talagang mga accident akong naranasan. Like nabalian ng daliri, nabalian ng kamay, nahiwa yung labi, nahiwa yung baba, natusok yung leeg, Oh no! nahulog sa bangin. And mga iba't ibang aksidente. And siguro Ang dami dahil nun. siguro dahil nakarating ito sa aming society ay Oo. inisip nila na parang yung mga anak nila, wag kang lalapit dito sa bata na ito kasi malas yung batang yan. Naging Baka nasa delikado madamay yung din buhay kayo. niya. Oo, kumbaga parang parang kang taong may ketong na ayaw nilang lumapit kasi baka mahawa Oo, sila. kasi accident prone siya. Oo, na parang naku, pag sumama ko sa tao na to, ma-aksidente din ako. Oo, Oo. kaya tumatak sa isip mo na malas ka that time. Mhm. So finally, pinaka-last na scenario yung sa Sa bala. bala. Or meron pa after nun? After nung sa bala, I think wala namang mga major pero may mga minor pa rin na hindi pa natapos actually. Oo, pero yun talaga yung parang naging nakita mo yung miracle ng Panginoon. Totoo. At that time, kilala mo na ba yung Panginoon sa life mo? Masasabi ko na kung background tungkol sa Panginoon dahil ako ay born Adventist naman ay meron akong idea tungkol sa Panginoon ganyan. Pero kung meron personal na relationship, yun ang masasabi ko na napakalayo ko sa Panginoon. Oo. Kaya siguro ay dahil dito sa mga karanasan ko na ito, maraming mga naging karanasan, ay masasabi ko na sa ngayon ay pinagpasalamat ko din na nangyari ito. Siguro hindi ako napalapit sa Panginoon kung hindi ko to naranasan. Oh. Totoo. Anong reaction ng parents mo nung nalaman na nabaril ka? Oh. Bale, may isa pang miracle na nangyari doon Okay. after nung pagkabaril sa akin. Kasi nung time na nabaril ako, dinala ako bigla na lamang mga 3 minutes after na ako ay mahulog sa kalsada dahil umaandar yung tricycle that time. Nasa ay tricycle pa ka pa pala nun. Nalaglag ka pa nun? nahulog pa ako sa Ligaw tricycle. talaga na bala yun, be. Tapos, mga 3 minutes, may dumaan na ambulance. Kumbaga, hindi sila natawagan pa. Unexpected, bigla na lang dumaan yung ambulance. Hanggang nadala ako sa pinakamalapit na ospital. Grabe, parang alam nilang may maaksidente. Oo nga. Parang yung mga pagkakataon, that Yeah, time, hindi ko oo. talaga in-expect. And dumating kami dun sa ospital mismo, then ako kinakausap ng doktor. And since hindi ko alam wala akong dalang ID that time, any identity para makontak yung aking mga magulang. And parang nagulat na lamang ako dahil hindi ko naman sa ulo yung number ng parents ko. Yung first lang na 4 na number yung alam ko. Pero that time, bigla ko na lang siyang na-recite. Tapos bigla na lang natawagan. So kahit nabaril ka, conscious ka pa din? Oo, hindi nga siya nahimatay. Ay, grabe talaga in. namang. Hindi ka talaga hindi ka na talaga malas niya. Oo, no? Talagang grabe yung kwento, no, DJ Jazz. Sa simula pa lang. Parang sa mga nakikinig ngayon ka TikTok, may ganun din ba kayo experience na parang dumating sa buhay niyo na parang ang malas naman ng buhay ko. Parang pinanganak na akong malas. Pero sa napapakinggan niyo sa mga oras na ito, talagang makikita mo yung miracle ng Panginoon. Pero alam mo yung DJ Rock, malas ka pero buhay ka pa rin. Oo nga eh. Malas ba talaga yon? May mga ganong instances, parang 9 lives ba ikaw? Oo nga, para ikaw ay pusa na talaga
talagang napakaraming buhay sa dami ng iyong pinagdaanan. Kaya naman mga ka-TikTok, Josh, wait lang bibitinin lang muna natin ang ating kwentuhan. At talagang parating na tayo sa exciting part ng ating kwentuhan. Kaya naman po sa ating mga ka-TikTok, bago tayo magpatuloy sa kwentong pagbabagong buhay ni Josh, ay pakinggan po muna natin ang isang napakagandang awitin na pinamagatang To Rescue a Sinner Like Me. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah.
sinner like me, a sinner like me, a sinner like me. At andito pa rin po kayo sa TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. And still, this is DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock at patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo nga po ay mayroong mga shoutout, katanungan, o reflection o mga inyong mga take-away sa kwentong napapakinggan niyo po sa mga oras na ito, abay, i-comment niyo lamang po sa ating comment section at masaya pong ibahagi po ninyo ang inyong pong reaksyon sa mga napapakinggan din po ninyo. At kung meron nga rin po kayong mga katanungan o gusto niyo rin po magbahagi ng inyong kwento, maaari niyo po kaming kontakin sa numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891. At kasama pa rin natin, DJ Jazz, ang ating guest na si Josh. And yes, bago yan, kung gusto niyo po magkaroon ng ating mga aklat na pinamimigay po dito, libreng-libre po para sa inyo. Ang title po ay Pag-asa para sa mga panahong maligalig, Pag-asang daig ang bukas. Meron pang lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, 10 Commandments, and Explore. Wow. Yan. So, napakarami po. Kung gusto niyo po na mag-grow lalo spiritually, kayo lang po ay mag-text o magsabi po sa ating comment section. You can contact the numbers 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ayan, so muli quick shoutout po sa ating po mga timbahay, mga ka-TikTok na nakikinig sa mga oras na ito, mga nanonood sa ating Facebook at YouTube channel. Hello, hello at magandang gabi po sa inyong lahat. At patuloy pa rin po kayong sumubaybay sa ating pong programa every Tuesday, 8 p.m. po yan. So now, DJ Jazz, pagpatuloy na natin ng Oo, ito nabitin. na yung gusto nating malaman. Yes, ang Finally, second part. Josh, paano mo nakilala si Kristo sa buhay mo? Yan, okay. Tungkol sa pagkakilala ko kay Kristo, masasabi ko na ito ay hindi yung kagaya ng experience ng iba na parang nakatanggap ng malaking blessing, na biglang nakilala ang Panginoon. Kundi sa akin, para itong naging isang mahabang proseso na parang lagi akong nire-reach out ng Panginoon. Kasi yun nga, alam ng aking mga magulang na talagang matigas ang aking ulo, matigas ang puso. Totoo. And masasabi ko na ang naging turning point na isa dito sa pangyayari sa aking buhay ay noong time na talagang walang-wala na ako. O sabihin na natin na dahil nga outcast ang tingin sa akin ng society, ay hindi ako nagkaroon ng kaibigan na talagang very close. And hanggang sa nilulong ko yung sarili ko sa paghilig ng mga computer games, nagkaroon ako ng addiction para mahanap yung kaligayahan, yung longing o parang yung gap sa puso ko. Parang nagse-search ako kung paano ko ma-feel yung gap na yon. Kaya punta ako sa computer shop and anong mga bagay na temporary na makakapagpasaya sa akin. Kaya at that time, doon na din ako simulang natuto na parang unti-unti ay nagsisinungaling na ako sa aking mga magulang para lang makapunta sa computer shop. And unti-unti nangungupit na din ako ng barya sa mga bulsa ng aking parents para lang talaga makapaglibang, para makapagsaya-saya. And masasabi ko na dahil sa puntong ito, nalaman ng aking mga magulang yung ginagawa ko, yung ganito, hindi na pala ako pumapasok. And patuloy pala na ako pala ay nag-a-addict sa mga ganitong bagay sa pagko-computer, pag-iinom, ganyan. Ay, yun na yung punto na parang pati magulang ko ay napalayo na yung kalooban sa akin. Parang nawala na yung tiwala nila Hindi sa na lang akin. yung mga ibang tao, pati na rin mismo yung pamilya mo na inaasahan mong mas tatanggap sana sa'yo. Kaya feeling mo wala na lahat sa'yo, no? So ano nangyari after that? So yun, after that ay doon na umabot yung punto na masasabi kong siguro ay naging depressive ako at that moment, na may punto na dahil naman sa pride, hindi ako lumalapit sa Panginoon. Parang wala akong makausap na kaibigan, wala akong mapagsabihan na magulang dahil hindi ako naging ganun ka-close sa parents ko.
parang sinasarili ko yung lahat. Mhm. Umabot sa punto na parang may mga naririnig-rinig na ako na Oh. boses sa ano, and nagkakaroon ako ng mga konting suicidal thoughts. And at that time, masasabi ko na ang pinaka naging turning point ko ay umabot ako sa ganitong very desperate moment sa aking buhay hanggang parang wala na akong ibang choice, na talagang na-force ako na bigla akong na-remind sa isang sermon na narinig ko a long time ago, na kapag walang-wala ka ng malapitan, alalahanin mo na ang Panginoon laging naghihintay para sa'yo. Parang yun yung moment, first time in my life na talagang nanalangin ako ng time-time. Umiyak talaga ako sa Panginoon. Wala ako masyadong sinabi. Umiyak lang talaga ako sa Panginoon. Hindi ko alam yung tamang words na dapat sabihin sa Panginoon. Pero doon ko naramdaman na mayroong sense of comfort, na parang sa bigat ng nararamdaman ko, parang kahit papano nagkaroon ng rest. And hindi ako makatulog ng ilang mga gabi, pero yung time na yon, after ko mag-pray ng pag-iyak talaga, doon ako nagkaroon ng parang pahinga, na nakatulog talaga ako after. Wow. And masabi ko doon nag-start yung journey nung Dumating proseso. din ba, Josh, na parang lumayas ka sa inyo? May mga ganun ka di bang pagkakataon? May mga time na talagang, yun nga, hindi ako umuwi sa bahay. So yung time na yan, nasan ka nung time na yan na nangyari yun? Sa mga kaibigan ko na, hindi naman, parang hindi as in kaibigan na kasama lagi. Pero yung mga sa computer shop, yung mga Barkada. nakakalaro, barkada, ganyan. Grabe, talagang may breaking point talaga tayo, no? Darating tayo sa panahon na pag na-realize mo na all else fails, nandun talaga ang Panginoon for us. Yung talagang walang-wala ka ng malalapitan. Yung talagang mararamdaman mo talaga sa puso mo na parang wala ka ng ibang option kundi yung Panginoon na lang. Kasi alam mo na hindi ka niya i-reject. Parang, alam mo yun na i-reject ka na ng mga tao, pero there's still one na nandyan para sa'yo. So, yun talaga yung naramdaman mo during that time. No? Saka I assume DJ Rock na parang it's finally he's surrendering. Alam mo yun, finally ito na, nag-surrender na siya. Nilabas niya na sa Panginoon. And miracle din, DJ Just, nasabi niya kasi dumating na siya sa punto na may mga naririnig na siya mga ibang boses, may mga suicidal thoughts na siya, pero na bakit niya naalala yung isang sermon? 'Di ba? Na yun yung nagpaalala sa kanya na kapag walang-wala ka na, merong Panginoon. Alam mo, makikita ko din talagang isa sa mga miracle yung Josh. Parang pag ganong nasa ganong, pag wala ka na sa katinoan, parang hindi mo pa maiisip yung mga ganong bagay. Pero talagang that time, no? Sabi mo nga, during that time na nasa rebellious days ka, talagang sinagip ka ng Panginoon sa ligaw na bala. And then ngaw naman, nasa kalagitnaan ka na kung ano nung naririnig mo, pero pinaalala pa rin sa'yo ng Panginoon yung isang sermon tungkol sa Kanya. Talagang napakalaking miracle sa buhay mo na hindi ka talaga malas, no? Hoy, pero alam mo, DJ Rock, di ba, nagsermon naman din talaga tayo. Ako and ikaw. Pero imagine, yung sermon pala natin could someday be a blessing to other people na nakarinig. And the Holy Spirit could remind the people Exactly. that time na nakarinig ng sermon natin na, uy, eto, this sermon and this message could actually transform and change a life. Okay. Kaya sa mga preachers po dyan, patuloy lang tayo mag-preach. And even Josh is a preacher din, di ba? Oo nga. Baka gusto siyang i-invite. Message lang siya. Kaya naman, Okay. Josh, anong ginawa ni Kristo sa buhay mo o para sa'yo? Yung talagang malaking changes sa buhay mo. Okay. So, yun nga, looking back sa mga nangyari sa past, mga experiences ko, ay maraming pagkakataon na gumagawa ang Panginoon sa aking buhay. Pero yun nga, hindi ko na notice yung mga yun dahil ang aking paningin ay parang nakatuon sa ibang mga bagay. Pero ayun, ang masasabi ko talaga na patuloy na ginawa ng Panginoon, hindi talaga ako sinukuan ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Para akong isang tupa na nasa hopeless state, tapos doon ako natagpuan ng Panginoon nung na pagkakataon na parang walang-wala na ako, nung ubos na ako. Yun, ramdam ko na yung emptiness. Yun yung punto na talagang gumawa ang Panginoon na hindi ko ine-expect. Ito po ang isang kwento na na-experience ko that time ay yung punto na siguro hindi lang nagkataon na parang bigla na lang walang-wala na akong kahit pera din maipang computer. And yun yung time na nakapanalangin ako sa Panginoon. Hindi nagtagal, merong dumating na Voice of Youth team sa lugar namin. Galing sa AUP, sa Adventist University of the Philippines. Oh,
So ang Voice of Youth ay mga kabataan yan, tama? Kaya youth, no? Tapos, they usually go there to, parang 1 to 2 weeks, tama? Mhm. Oo, visiting lang sila, ng mga kabataan. And sila ay nagpo-program every night. At nag-visitation din sa iba't ibang mga tao. Oh, so what happened after nun? Ayun, dahil nga parang sobrang bored na din ako, wala akong mapuntahan. And in-invite naman nila ako. And at that time, sabi ko, sige, wala naman akong ginagawa, edi itry natin Wala naman sumama. akong pang-computer eh. Di sama na lang ako. Parang gano'n na nga. And dahil nga doon, wala naman akong gagawin, hindi naman daw ako magte-take part, sama lang naman daw ako. Sumama ako. At hindi ko na malayan, umabot na pala ng 4 na araw, 5 araw, 6 na araw. Lagi akong sumasama sa kanila. Nilulook forward ko na yung pag-join. And nung moment na yon, parang na-realize ko, kaya ko palang 6 na araw hindi nagko-computer. Wow. Kasi araw-araw ko yung True, ginagawa, true. parang naging routine ko na siya. Totoo. Very addicted. And na makita ko yung sarili ko na kaya ko palang parang nag-e-enjoy, nalilibang nang hindi nagko-computer. Parang at that time, nag-wonder na ako na sumama na din ako sa mga worship nila. And parang nag-stay in ako sa kanilang parang site kung saan yung VOY team nakastay. And yun, nagkaroon ako ng ilang mga heart-to-heart na conversation. And doon ko nakita parang napabilib ako sa mga taong ito. Bakit sila parang ang dami nilang nagagawa. May direksyon yung kanilang buhay. And parang inisip ko sa sarili ko, posible kaya na kahit sa kagaya ko ay meron din direksyon yung aking buhay. Na pwede kayang makapag-continue pa ako. Kasi at that time, nakatapos lang ako ng grade 12, satisfied na ako. Sabi ko, okay na. Computer shop na lang ako magwo-work. Parang nang gano'n na po, nagsettle na ako sa gano'n. Pero inisip ko na, kaya ko din bang parang mas ma-improve pa yung aking buhay? Or may mas malaking plano pa kaya ang Panginoon para sa akin? Kaya masasabi ko na doon nagsimula, sinubok ko ang Panginoon, sinubukan kong manampalataya sa Panginoon talaga. And hindi pa okay yung relationship ko sa parents ko that time. Kaya masasabi kong tumakas ako sa aming tahanan. Nung umuwi yung Voice of Youth team, sumama ako sa AUP, sa Adventist University talaga? of the Philippines. Lakas ng loob niya, grabe. And yun, nag-start ako as working student. And wala akong idea about sa Nagpunta ako sa university na English speaking. Ako wala akong alam sa pag-English. Tapos nag-apply ako as theologian. Wala akong ganong alam sa Bible. Parang talagang sinubok ko lang ang Panginoon na, Panginoon, ipinaramdam mo sa akin tong sense of calling na parang may kahulugan pa yung aking buhay. Siguro kung ito ang kalooban mo sa akin, isustain mo ako dito, Panginoon. Tulungan mo ako. And masasabi kong doon nag-umpisa yung pananampalataya ko. And doon unti-unti ko nakikita na lahat pala ng karanasan ko ay parang naging daan na makapagpatatag sa akin. Kasi kapag nakakaranas ako ng problema, parang maliit na bagay na lang. Kasi ang dami na nung pinagdaanan ko in the past. Kaya nag-start yung journey ko sa Panginoon. That time, nakita ko na talagang gumagawa yung Panginoon. Kumbaga active siya sa buong buhay ko. Hindi ko lang na-recognize all this time. Wow. Imagine. Grabe, DJ Jazz. Na parang habang nagkukwento si Josh, na parang, alam mo, ang dami namin naging guest, pero hindi ko maiwasang, alam mo yung mangilid ang aking luha. Kasi Bakit pareho tayo? Oo nga, kasi alam mo yung habang pinapakinggan, parang sabi niya na, posible naman palang maging masaya, na parang pwede naman palang maging masaya without doing those things na alam mong, tapos yung sinabi niya na, Lord, bakit itong mga tao na to parang ang meaningful ng life nila? Parang totoo. may pag-asa pa rin ba ako na maging kaganon din yung buhay ko, na may kahulugan pa at may saysay pa. At grabe yung boldness niya, DJ Jazz, na tumakas. Pero alam mo yun, hindi maganda yung ginawa niya, mga ka-TikTok, pero alam mo yun na, hindi sinayang ng Panginoon yung pagkakataon na yun. Ginamit ng Panginoon yun para mas lalo siyang mabago. Can you imagine? Na parang, wow, grabe talaga. Ikaw, DJ Jazz, ano masasabi mo? Oy, DJ Rock, madalas kasi ako nagvo-Voice of Youth. Oh. And totoo yun, na meron kami na-encounter na mga kabataan na talagang they feel their life is a waste talaga. Tapos, nare-realize na lang nila na kapag nagjo-join sila ng team namin na, hala, bakit itong mga kabataan na to, masaya sila lahat, naglilingkod sila kay Lord, tapos nag-worship sila together. Na-imagine ko tuloy si Joshua na parang isa siya dun sa mga kabataan na nami-meet namin during Voice of Youth na talagang
God could change their lives. And pag nakita nila yung influence ng kapwa kabataan din, which is a good influence, ay pwede talagang mabago yung buhay nila. And thank God kasi He has the courage na ito yung purpose ng Panginoon sa akin. Parang God is giving me a purpose and a chance. So pumunta siya ng AUP to be a working student. And it's not easy, DJ Yeah, Rock, na exactly. mag-working student. Ilang years ka bago ka nakatapos? Bali, inabot ako ng 6 years Diba? dahil dumaan Totoo. din yung Pero dapat pandemic. ilang years lang dapat. Usually 4 4 years. lang, diba? 4 years, Oo, grabe. oo. Pero imagine, talagang God sustained him. At And- talagang inubos ng Panginoon yung resources niya sa pagkukomputer para talagang may time siya na umattend doon. At nakita mo yung DJ Jess, talagang makikita mo yung working ng Panginoon sa heart niya. Na sabi nga niya, hindi niya na malaya na yung isang araw, naging 2 araw, naging 3 araw, hanggang sa to the point na sumama pa siya doon sa team, no? Can you imagine na talagang yung transformation na ginawa ng Panginoon, yung desire ng heart niya. Yung before naglo-long siya to be accepted, to be recognized by the society, pero nire-reject siya because sa klase ng buhay na meron siya. Pero ito yung pamilya na yumakap sa kanya. At because of that, nakita niya yung purpose at yung meaning ng life niya. Pero alam mo, DJ Rock, gusto ko yung term niya na parang God is always reaching out to him. Na ang daming, opportunity na binibigay ng Panginoon na, kaya ako pinaranas sa ito para bumalik ka sa akin. Exactly. And then finally, nung nandun na yung voice of God, hindi na siya makatanggi kasi wala naman siyang reason to say no. And then he stepped on it. Parang nakita ko DJ Jazz, bila ko nalala sa sinabi mo, no, nasabi nga niya, di ba, yung mga aksidente, sabi niya, mga malas sa buhay niya. But actually, yun yung paraan ng Panginoon para i-reach out ka na, hey, ito, parang alam mo yun na parang, pero hindi ka hinayaan ng Panginoon na mamatay sa mga pangyayaring yun. Pero bakit ka patuloy na nabubuhay? Lalo na nung tinamaan ko nung bala, yung pala yun yung way ng Panginoon para mas makilala mo siya. Ang ano lang kasi dahil sa katigasan niya ng ulo, DJ Jazz, dumating pa sa punto talaga na alam mo yun, life and death experience, na talaga masasabi mong walang mabubuhay sa ganung klase. Pero masabi mo talaga na hindi man ang Panginoon ang nagbigay, pero inallow niya, not in order to kill you, but in order to save you. Totoo yan. Grabe, Totoo DJ yan. Lagi Jess. nandun yung desire ni God to save us. Kung tatanungin ka, Josh, after ng mga naranasan mo, ano na yung commitment mo sa Panginoon ngayon? Okay. So, sa ngayon talagang ito yung alam ko na desire ng puso ko sa ngayon na mag-commit sa Panginoon in a way na yung buhay ko talaga ay gamitin ko sa paglilingkod. Kumbaga, no specific kung anong klaseng paglilingkod. Kung saan ako tawagin ng Panginoon. Kasi I used to have that thinking na parang minsan napapangunahan ko kung ano yung will ng Panginoon. Kung parang minsan nagde-decide ako ng hindi ko na masyadong nai-communicate sa Panginoon. Ito ba talaga, Panginoon, yung kalooban mo para sa akin? Pero nagkaroon ako ng ganitong desire at nagsimula itong commitment na ito nang dumating ako sa AUP kasi yun nga, parang wala na akong plano sa buhay. Wala akong any interest sa kahit anong course. And nagpunta ako sa theology without thinking of being a pastor or anything. Nalaman ko lang na sa theology doon ko mas makikilala ang Panginoon. Kumbaga, nag-start ako with that thinking na nag-take ako ng theology. Hindi ko alam kung paano ako makakapasok kasi hindi ako qualified. Pero nagulat na lang ako na parang naging very smooth nung process ko sa sa theology. Parang hindi pa ako nakakapag-submit ng ibang requirements. Bigla na lang akong pinadiretso ni pastor. Kaya talagang nag-start yung commitment ko that time. Masasabi ko na hindi naging madali itong pag-commit ko. Talagang gumawa din yung kaaway para ako ay i-discourage. Nag-start ako as working student pero kalagitnaan ng pagiging working student ko nung first sem, parang nagkasakit ako. Napunta ako sa clinic. Yung naipon ko na 8,000 sa pag-work, naibayad ko sa clinic 11,000. Ako pa yung may utang ulit. Grabe, no? Oo. Tapos, dahil doon, nawalan din ako ng work. Hindi ako pwedeng makapagpatuloy sa security dahil sa aking health problems. And at that time, parang kini-question ko yung Panginoon. Sabi ko, Panginoon, dinala mo ba ako dito tapos hindi mo ako isusustain? Wala akong pagkukuhanan. Totoo. Baga hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon, kung paano ko masusustain to. And sa pananampalataya, parang nagpatuloy na lang ako na, Panginoon, ikaw na ang bahala kung paano ko ito mapapagpatuloy. Nagulat na lang ako na wala, dahil ang food ko depend siya sa subsidy kapag nakakomplete ka ng Ng hours, hours work sa hours.
trabaho. Totoo. Pero hindi ako nakakapag-complete kasi hindi ako nakakapag-work. So, wala akong cafeteria. So, sa buong month, sabihin na natin yung remaining 3 months, Mhm. hindi man lang ako masyadong nag-a-ask sa mga student na bigyan ako ng pagkain. Parang kusa sila na ini-invite ako. And umabot ng 3 months, na-sustain ako. 3 months. Minsan may kasama pang merienda. Wow. And talagang doon na-develop yung faith ko sa Panginoon. Nagpatuloy ako sa commitment ko sa Panginoon. Wow, Grabe. grabe, DJ Jazz, no? Talagang grabe, simula't simula pa lang hanggang sa kanyang journey ng pagbabago. Sinubok pa din ang kanyang pananampalataya. Talaga naman ka-TikTok, kung ikaw ba ay nakaka-relate sa kwento ni Josh, talagang mag-comment ka dyan at sabihin mo ngayon sa loobin at gusto din namin yung malaman. Pero mga ka-TikTok, medyo bibitinin lang po muna natin ulit ng konti ang ating pag-uusapan. At kagaya nga po ng mensahe ng awitin na ito, sa wakas, no? Finally, ay talagang nakalaya si Josh sa ganong klase ng buhay. At pakinggan po na natin ang isang napakagandang awitin na pinamagatang sa wakas mula sa The Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awat din ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig kumapit, may awan din ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig kumapit, may awa din ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. May awa din ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas.
At andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. Tayo nga ay narito pa rin at ang guest po natin ay si Josh at nakita po at narinig natin ang kanyang kwento ng pagbabago. Pero bago yan ay patuloy po namin binabanggit sa inyo na meron po tayong mga libreng aklat. Meron po dito 10 Commandments Twice Removed, Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon, Pag-asang Daig ang Bukas, Pag-asa para sa mga panahong maligalig and explore. Kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng mga gantong aklat, kayo lamang po ay mag-text or tumawag sa number na 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, muli maraming salamat po sa ating po mga ka-TikTok na patuloy na nakikinig sa mga oras na ito. So ngayon, punta na tayo sa exciting part, no? Isa sa mga exciting part din natin mapapakinggan sa mga oras na ito. So Josh, sino na si Josh after ma-encounter si Kristo sa kanyang buhay? Okay. So, masasabi ko na ito na yung version ng Josh na never kong in-expect or na-imagine mula noon. Totoo. Parang dati lumitingin ako sa bilang isang Seventh-day Adventist na hindi naman ganun ka-active and rebellious. Pag pumupunta ako sa church, nakakakita ko ng mga pastor, preacher, kapag sila ay nagsasermon, sabi ko minsan, napaka-emotional naman ng mga preacher na ito. Parang ang corny naman. Parang tinitingnan ko sila na parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na Magiging kagaya nila. magiging kagaya nila. Pero sa pagkakataong ito, parang masasabi ko na mas nakaka-relate na ako sa feeling ng naglilingkod sa Panginoon. Totoo. Na sa ngayon, ako na yung gumagawa ng mga ganitong bagay. Na ako yung nagte-testify. Hindi ko kahit minsan na-imagine dati na magsasalita sa harapan ng maraming tao sa public. And especially sa loob ng mismo naming church dahil doon mas may nakakakilala sa akin ng background ko. Shout out naman natin sila. Ano pangalan ng church niyo? So, shout out sa San Juan Church, San Juan, Batangas. Oo, sa Batangas. Ayan, hello po sa mga taga San Juan, Batangas. Ayan. Bale, yan, at that time ay masasabi ko na talagang binago ng Panginoon yung aking buhay. Itong naging experience ko sa Panginoon ay binigyan niya ng meaning yung aking buhay. And yung aking longing sa mahabang panahon na binabanggit ko kanina kung bakit nagsisik ako sa iba't ibang bagay dito sa mundo, masasabi ko na yung kaisa-isang bagay o sabihin na natin na tao na siyang nakapag-fill dito sa gap na nararamdaman ko sa aking puso ay walang iba kundi nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. Na that time na nagkaroon ako ng personal encounter sa ating Panginoon kay Kristo, yun yung time na parang minsan ay hindi ko namamalayan ng oras na merong mga worship together sa mga commissionaries o sabihin na natin worship kasama sa loob ng church. Ito yung mga bagay na hindi ko ine-expect na ito pala yung tunay na desire ng aking puso. Akala ko yung desire ng puso ko, yung iniisip ko dati na kapag nakuha ko to, mafe-feel na yung aking emptiness. Pero yung palang sinasabi ng Panginoon na desire ng puso natin kapag inuna natin ang Panginoon, yung pala yung mga bagay na hindi yung kagaya ng iniisip natin. Ito pala yung totoong desire ng puso natin na hindi natin ma-recognize dahil siguro sa mga biases natin or something or sa pagiging ignorant. Personally sa akin ay yun ang masasabi ko na at that time na talagang na-experience ko ang Panginoon personally, personal experience. Yun yung time na nag-start na parang ramdam ko yung completeness. From emptiness to completeness. Kaya talagang pinupuri ko ang Panginoon. At sa ngayon, hindi naman naging perfecto ang aking spiritual journey. Pero patuloy na lumalago. Ito ay isang proseso. Talagang proseso ang aking turning point papunta sa Panginoon. Amen. Kaya pala proud to be single si Josh. Kasi talagang hanggang na yung completeness sa Panginoon. Amen. Amen. Lagi talaga may ganun, DJ Rock, parang may void sa puso natin na only God could fill in. Only Jesus could fill in. Pero, Josh, kamusta yung naging relationship mo with your family? After na finally, nabago ka? Iniwan mo sila. Oo nga. So far ay
in good terms naman kami ng aking family. Mhm. Na-restore yung relationship Mhm, na mhm. very close na kami ngayon. Mhm. To the point na talagang ino-open ko na sa kanila pati love life. Oh. Hindi naman yung Totoo. love life na girlfriend kasi wala pa. Pero Aha, aha. yung mga emotions na mabanggit ko na ng parang napakagaan na sabihin. Ba nakapag-build ng relationship. Kaya iba talaga yung relationship na hiniling natin sa Panginoon. Talagang ipinagkaloob ng Panginoon. For sure sila din nagulat sa naging transformation mo. Tama ba? Ano yung naging response nila sa'yo? Ayan, bale talagang ito yung pinaka hindi nila in-expect. Kasi kung magkakaroon man ng pastor sa family namin, ang una nilang in-expect yung aking kuya. Oh. Kasi yung kuya ko is, sabihin na nating, mas mabait kaysa sa akin sa kabataan days. Siya yung Ay. masunurin talaga, kumbaga. Masabi natin na Oo. masunurin sa ibang bagay. Pero, ayun, parang nagulat sila dahil maging yung church namin na, sabi, hindi nila na-imagine na ako magiging pastor pala, na ako pala yung magte-take ng theology. Kasi, yun nga, dahil nga sa aking background noon, hindi naman ako laging nasa church. Minsan di ko pa natatapos yung church service, tumatakas. Oh. Alam mo, totoo yan. Maraming kwento ng pagbabago sa mga theology students. And yeah, I've been a theology student din kasi before. Kaya nakakatuwa malaman na, alam mo yung parang wala nang kapag-asang bata, o kabataan. Or yung parang nakikita mo siya na parang sakit sa ulo, even sa church and sa family niya. Malas pa yung Oo. tingin nila, di ba? Oo, pero God could, parang kayang paikutin ng Panginoon yung mundo at sabihin na, I would call you to be a pastor. Grabe. I want you to be a pastor. Ang galing. Yung hindi mo talaga inaasahan. Totoo. Grabe. So, Josh, ikaw, ano ba yung mga future plans mo? Sa Do you have ngayon, future plans? hindi naman sa wala akong future plans, pero masasabi ko na nasa ongoing process ako ng pananalangin kung saan ba talaga ang kalooban ng Panginoon. Kung based sa nafe-feel ko, meron akong mga field na gustong puntahan, pero kagaya nga na nabanggit ko kanina, dahil nais kong i-commit talaga yung buhay ko sa gawain. Nais ko na kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon, kung saan ako gustong dalhin ng Panginoon. Kaya talagang ko-connect ako sa Panginoon, humihingi ako ng enlightenment before mag-take ng any decision. Kaya sa ngayon ay kaya gusto ko makapunta sa maglingkod sa field as a pastor. Pero hindi ko siya ginagawang as in definite na decision for now, kasi baka ang calling pala sa akin ng Panginoon ay magpatuloy as a missionary. Ay basta kung nasaan ang paglilingkod, yun yung masasabi ko na future plans ko, kung saan ako magagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Amen. And that is really surrendering sa Panginoon. So, kung meron ka ipapabaon sa mga tagapakinig natin ngayon, ano yung ipapabaon mo, Josh? Ayan. Siguro masasabi ko lang, especially sa mga taong baka nafe-feel nyo din yung kagaya na naging karanasan ko in the past, na parang merong emptiness na nangyayari sa ating buhay ngayon. Hindi natin malaman kung ano yung plano ng Panginoon para sa atin, kung paano tayo magpapatuloy sa buhay. Ang masasabi ko lamang ay patuloy na isik natin ang kalooban ng Panginoon. Kumbaga, patuloy tayo na magtiwala na kung ano man yung nai-experience natin sa ngayon, ito man ay mahirap o ito man ay nakakawalang pag-asa, malalaman natin na talagang ang Panginoon patuloy na nire-reach out tayo. Kumbaga, siguro for some people it takes time, pero wag tayong mawalan ng pag-asa, kasi ang Panginoon patuloy na gumagawa na tayo ay hanapin. And siguro yan ang gusto kong iwan sa bawat isa based sa aking sariling experience, na hindi tayo papabayaan ng Panginoon sa ating hopeless state. Kaya patuloy lang na maging patient, na tayo ay maging wag nating i-give up yung ating buhay. Wag nating isipin na walang plano para sa atin ng Panginoon, na hindi tayo mahal ng Panginoon. Siguro hindi lang natin ma-recognize, but behind the scene, God is working His best. Talagang gumagawa yung Panginoon. And someday, marirecognize din natin ito if we continue na to live our life seeking the Lord. Kumbaga, isik natin ng Panginoon. Be intentional and
if it's a struggle for us, know that the Lord is seeking you. Talagang sinisik tayo ng Panginoon. Ayan. Ikaw, DJ Rock, anong baon mo sa kwento ni Josh? Nako, ang dami. Pero Nga siguro eh. yung gusto kong baunin talaga sa kwento ni Josh is ikaw ka TikTok, no? Na nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo o maybe naiisip mo na malas ka din ba sa buhay mo dahil ang dami nangyayaring problema sa family mo, sa relationship mo o sa personal mong buhay. Hindi kaya yan rin yung paraan ng Panginoon na tinatawag ka niya na hanapin mo ang Panginoon o subukan mo ang Panginoon o maranasan mo yung Panginoon. Maybe tumalikod tayo, nawala tayo, nadapa tayo, pero ang gusto ko lang sabihin talaga na ano man yung sitwasyon na meron ka o nasa sitwasyon ka na talagang napakahirap, maybe yan din yung kaparanan ng Panginoon na tinatawag kaya at wag mong sayangin yung pagkakataon na yan habang may buhay ka pa, no? Kasi baka kagaya ni Josh, hindi natin alam, baka wag natin hintayin na dumating tayo sa punto na mawalan tayo ng hininga. Na ano man yung pinagdadaanan mo hanggat may buhay ka, hanggat humihinga ka, wag natin i-take advantage, kundi gawin natin yung pagkakataon na bumalik tayo sa Panginoon. Ikaw, DJ That's Jess, ano yung true. naging baon mo? Sa akin, DJ Rock, grabe yung grace ng Panginoon. Na talagang through His grace, gagawin niya lahat para matauhan ka. Exactly. Para i-call back ka niya. And laging nandun yung opportunity ni God to reach out to you. Kaya lang, ang tanong, will you step one step lang in faith? And then, makikita mo yung pagbabagong gagawin ng Panginoon sa'yo. So, you just need to do that one step of faith. So, mga ka-TikTok, sana na-bless kayo sa Amen. kwentong pagbabago ni Josh. And kung meron po kayong mga pabaon din naman, type in sa comment or i-text or itawag niyo po sa amin sa 0918-9447-891. Muli, maraming salamat po sa ating pong mga ka-TikTok sa pagsama sa amin tonight. Patuloy pa rin po ninyo kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. Dito lang po sa AWR 89.1 FM. Ganoon din po sa aming Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And yes, muli ito po si DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.